Hi guys, welcome to Atoy Custom Vlog. So today, nandito tayo sa warehouse natin. Kasama natin ang mga Toyota Tamaraw. So today, i-explain ko sa inyo, ano ba ang mga pinagkakaiba-iba ng Tamaraw? Kasi, minsan syempre malilito ka eh. Like ako, nalilito ako eh. Ano ba pinagkaiba ng mga, kasi nag-show ang Toyota sa Glorieta. Ang dami nila pinakita ang Toyota Tamaraw variants, nakakalito. Pero bago ko sasabihin yung mga ano ang gagawin natin sa apat na unit na to, ikukumpara ko muna yung manual at saka yung matic. So, unang-una, hindi ko nabubuksan yung hood nito dahil ang hood nito ay pareho lang Hilux engine na matic and manual. So, ang SRP price nito ay 937,000. Ito ay 1,075,000. So, i-compare natin sa huli, sasabihin ko sa inyo, ano sa tingin ko ang practical. So, ano ba, umpisa natin sa harapan. So, yung height, sinukat ko na from the flooring hanggang dito, 1 cm ang difference nila. Pero hindi na ganun kalayo. So, it's about mga 42, 43 inches kung dito mo sa hood susukatin. Sa mga hindi pa nakakapanood ng difference ng Tamaraw, papakita ko yung iba-ibang noticeable na mapapansin nyo. So, sa harapan, headlight and itong panel na to. Binody color nila itong panel na to. Itong portion na to ay black. So, same diesel, isang manual, isang matic. So, ito hindi naka-body color, ito naka-body color. So, sa front view, pag nakasalubong nyo, alam nyo na pag matic, LED and body color. Next, pag sabihin mong side mirror, pareho sila. So, dito muna, yung gulong, ang gulong ng manual is 195R14, 8-ply, para sa mga kargahan ng gamit. Itong isa ay 215, basta size 16. So, radial tire to. Ang karamihan ng market na bumibili nito, ito ay for private use na gustong gawing laruan, which is matic. Ito naman ay manual. Personally, I like manual. So, marami akong gustong gawin sa manual. Pero, I would say, higher percentage ng tao ay gusto nila ay diesel. So, sa mga kapareho kong enthusiast na mahilig sa manual, pipiliin nyo yung manual. Yes, mas mahirap siyang i-drive, pero meron lang feeling na bakit masarap. Isang reason na bakit gusto ko manual. Itong unit na to, ito yung secret project natin na ilalabas namin sa MIAS 2025. Hindi ko lang masasabi kung ano yung finished product nito, pero kaya siya manual dahil idodonut ko tong Tamaraw na to. So next, pasok tayo sa loob. Sa loob naman, bubuksan ko tong pareho. So, umpisa ko muna dito. Pag bumili ka pala, may kasama siyang tint, may kasama siyang seat cover, may kasama siyang matting. Okay? So, pag umupo ka dito, ang mapapansin mo, wala yung kulay orange na trimming. May trim dito na orange, meron dito, at saka doon sa may pintuan. Tapos, ito, manual, hindi siya power. Tapos, ang upuan, mapansin mo, mas malapad yung upuan ng pang-commuter na manual. Kaya siguro nila ginawang ganito para kung, I don't know kung allowed ang 3-seater dito, pero the way I see it, pang 3 tao to. Manual. Diba? So, yung top of the line, mamaya explain ko sa inyo, may difference siya eh. Iba rin yung cup holder niya dito, iba rin yung nandito niya. Pero, pagdating dito sa may harapan, pareho lang siya. Manibela niya, I think hindi ko napansin manibela. So ito yung manibela niya, plain lang. Pero yung gauge panel niya, Toyota Hilux rin nakalagay. Wala na masyadong RPM, same pa rin. Ibang manibela, no? Okay. Mamaya ka pa papasok sa video, di ba? Si Tonton pumapasok agad eh. So anyway, same thing, ako ang napuna ko, sa height ko, pag lumagpas ka ng 5'10", I think mahihirapan ka na magmaneho. Mamaya tanungin natin si Tonton yung totoo. Kasi sabi ni Tonton, si Tonton 6-footer o 6'1 o 6'2 si Tonton eh. Sabi niya komportable daw siya. Pero sa akin, 5'10 ako, itong sagad na atras, ito na yung masasabi kong okay eh. Pero, itong upuan na to, or itong sasakyan na to, pag natapos to, hindi na ito ang upuan niya. So guys, basta abangan nyo itong unit na to. So, syempre, gagawin ko rin siyang power window.
para maiba. Ngayon papasok naman ako sa kabila. Okay guys, pag pumasok ka dito, babaguhin ko na naman. Siyempre may seat cover pa rin to, tapon. Itong mating tapon. So, pero kaya ako tinatapon, sorry walang intention na masama doon Kaya ako lang tinatapon dahil papalitan namin ng mas upgrade na flooring. Siyempre, mas upgrade rin na upuan. Pero itong unit na to, i-customize namin to. After namin i-customize, ibebenta rin namin. So, ang mileage, ito lahat ng brand new unit na to, ay tinow lahat ng Toyota dealer dito sa warehouse natin. So makita nyo, meron siyang trim na orange. May orange dito, may orange dito, at saka yung nandoon. Tapos nakita nyo, power window na siya, hindi na siya manual. Pero, pagdating dito same. Ngayon, sasabihin ko na yung difference na nakita ko. Yung cup holder nung sa isa ay hindi ganito. Nakuha mo. Baga parang octagon shape siya na medyo sa harapan. Ito medyo na secondary. Tapos ito may armrest. Yung kanina wala. Meron siyang lagay ng barya dito. Itong panel na to, itong buo na to, wala na to doon sa manual. After nyo tingnan to, balikan natin ulit Tapos to, may airbag. Yan Yung isa wala. Tapos yung hazard niya, parehong may hazard. Parehong may ito. Tapos, ang manibela ay iba lang yung shape dito, pero hindi naman nagkakalayo na, pero magkaiba pa rin. So, next, ito naman, power lock at saka power window. Tapos yung upuan nga pala niya, ganito din Same lang yung feeling ng upuan. Ito, single, pero meron siyang center console. Handbrake ay pareho. Matic. And then, okay, next. Pasok naman tayo side. Ito, meron din kasamang tint. Rear view mirror, pareho. Pero ito, wala pala. Tapos, pansin nyo itong mga pillar na to. Itong pillar na to ay kulay silver. Ngayon, dahil hindi siya ganun kaganda, may de-develop ang Atoy Customs ngayon na plastic panel cover. Kasi, ito, meron siyang lagay ng may butas dito. Sa mga OC na tao, ayaw nilang may butas. Or ayaw rin nilang may hawakan dito dahil hindi naman nila kailangan. May taong, kunyari, ginawa mo siyang commercial vehicle, baka kailangan mo. Pero some client, ayaw nila yung nakikita ang ganyan. Gusto nila panel lang na plastic. Meron kami ginawang panel na plastic, which is, papakita ko sa inyo rin sa kabilang unit. Etong unit to, same matic din. Meron din siyang, ito yung pillar na panel na sinasabi ko. So, dinedevelop ng Atoy Customs ng pillar. Hindi pa kami tapos Kaka-deliver lang ng unit na to kagabi. Kanina lang. Kainang umaga lang. So, meron na kami hinandang, kasi meron pa kami isang Tamaro na inaayos. Yung unang vlog namin, sinukatan na namin to. So, kung bibili kayo ng mga meron to sa abroad Pero kung mapansin nyo, yung sa abroad na panel na ganito, meron siyang gap dito na nakikita mo yung puti, which is yan yun. Sa van, pakita mo. So ito yung imported. Ito mo, kita yung, ito, may gap dito. Yan, nakita mo yung puti na yan. So kung medyo OC ka, hindi mo gusto yung nakikita yung puti na yan. Tapos, dito sa ibabaw, makikita mo rin itong gap na to. So ngayon, itong ginagawa natin, pina-perfect natin na talagang wala. Pati dito sa kitang body color. At the same time, tinanggal namin yung butas. Kasi itong isa may butas. So para sa mga taong ayaw ng may butas, gusto niya malinis. So gumagawa kami ng color black na finish na ganito. So wala na masyado papakita sa interior nito dahil pareho lang siya nung isa. Ang ipapakita ko naman yun is yung side view, side to side. Okay. Pag nakita mo yung side view, pag dito ka tumayo, ang unang mapapansin, yung side to side, ang manual na Toyota, which is manual diesel, ay ito, wala siyang palda. Wala siyang palda. Palda is this one. Ito. At saka yun. So pag bumili ka pala ng bumili ka ng manual na Toyota, wala siyang kasama palda. Ito, kitang-kita mo na yung buong ilalim. Pag bumili ka ng Matic
makita mo meron ng ito, tsaka meron ng ito. So, isa-isa difference na mapapansin nyo. Itong height na papansin nyo, ang height ng likod ng manual is only 4 feet. Almost 48. Yan Yan. Pero pag dito sa Matic ay 50 and a half. So mas mataas to ng 2 inch and a half compare dito sa manual. Tapos, pansin nyo, ito may step board. Ito wala. So, ang height niya from the flooring is ang unang hakbang mo ay 18 inches. Malaking bagay ito eh. Ito wala eh. So, buti na lang, itong unit na to, hindi namin kailangan ito. Itong unit na to, i-retain pa rin namin to kasi gagamitin pa rin namin ang same flooring na to at gagawan namin ng food truck. So, itong food truck na to, kung papapansin nyo, ang lagi tinatanong ng tao, ano ba haba nito? Sa unang vlog namin, nasukat ko na to, almost 9 feet. Okay. So, ayan 107. Kung binilang mo pati ito, 9 feet siya kung hanggang sa hook. Pero ito, lumalabas 107 lang. 107 and almost 9, round off ko na lang 9 feet. Tapos ang lapad niya, Hindi. Pasok yung 4x8 na materyales, sabi ko. Ito, 70 point, almost 6 foot na yung yung lapad eh. So, feeling ko mas malaki to kasi may ginawa kaming light isa food truck, which is yon. Itong light isa to, marami rin kaming light is na ganyan kasi ang advantage ng light is sa food truck sa mga maliliit na kalye, nakakapasok siya. At saka overall investment, mas mabilis bawiin ang Toyota Light Ace kesa sa Tamaraw. Pero kung kailangan mo ng malaking space, ito from left to right is only 65 inches. Ito naman, 71 something inches. So, 6 inches ang difference niya sa width. Pero sa haba, this one is only 7 foot and this one is 9 foot. Okay, next na mapansin nyo, Toyota Champ sa Thailand. Toyota Champ sa Thailand, mapansin may mga bar nila dito, bilog. Rounded bar. Hindi ko alam bakit sa atin sa Pilipinas, square to. Pero mas maganda yung rounded. So gagawa kami ng accessories na magiging rounded na tong shape na to. So, ano ba mga accessories na gagawin namin? So, since sa side view na ako, unahin ko na yung side. Etong buong panel na to, gagawa kami ng design na kukunin namin tong design na to, tutuloy-tuloy namin dito. Gagawa rin kami ng add-on panel na merong flarings para maging kamukha niya to. That's one. Number two, gagawa kami ng carbon hood, which is ginagawa na ngayon. Number three, gagawa kami ng buong front na using stock bumper. Wala kaming sisirain dito. Lahat ng accessories na ilalagay namin, lahat add-on, made of ABS plastic. Mas mabilis kasi sa production ng ABS plastic kaysa gumawa ng fiberglass. Pero pag one unit or prototype lang, we always use fiberglass. Pero pag mass production, we always use ABS plastic na. So, yung design na gagawin namin, wala kaming isa-sacrifice sa ground clearance ng Tamaraw dahil same pa rin ang height, magiging mas maporma lang. Siyempre, ang wheels, alam niyo naman, lagi ko ka-partner. Concept 1, Black Rhino, sila ang lagi kong kapartner sa wheels. Pero marami pa rin tayong kaibigan na may mga gandang wheels. Pero as of me lang, ang lagi kong ginagamit sa personal car ko, si Concept 1 or Black Rhino. Pero pag tires ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. Siyempre, Falcon Boy ako. So lahat ng, kahit ano pa, marami naman mga gandang tires. Pero mind you lang sa mga 4x4 people, ang Falcon 84 na tires ngayon, siya ang number 1 ngayon sa mga off-road. So sa mga taong gustong bumili ng off-road na hindi mo alam anong brand ang bibilihin mo, na gusto mong practical, mura, magandang performance, doon tayo syempre sa Falcon. Pero doon magkakaroon to ng PIAA na gamit. So soon lalabas siya. So next, gagawa tayo ng, pwede sa cover nito, gagawa rin tayo ng
bed liner. Itong bed liner. Kasi itong bed liner na mapapansin nyo, di ba, pag na-OC ka, ayaw mong magasgasan yan eh. Meron na bibiling bed liner, 2-piece. Pero sa mga OC na tao, hindi lulusot ang 2-piece bed liner. Kasi ang 2-piece bed liner, ang lagi iniisip ng mga OC na tao, pag umulan, mapasukan yung linya na yun, baka kalawangin yung loob. So gumawa ngayon ng Atay Customs ng bed liner na isang buo, walang putol. So pag binaba mo siya, yung mga drop side mo, talagang nasa dulo, ang cover mo ng mga sealants mo ay puro dulo lang. Walang masasacrifice dito sa flooring. Tapos yung, itong portion na to, ang gagawin namin ay flat and then covered to para lang, ano man ang gamit mong ilalagay. Actually, yung nandito sa gilid, hindi pa namin alam kung meron na kami mga design. Pero ang ginawa lang namin munang concrete is the bed liner na gusto namin gawing plain para malinis tingnan. So ngayon, next, kailangan ko na ipasok si Ton. Gusto ko pag-usapan natin itong roof rack. So, nagpagawa ang Atay Customs sa isang sikat na brand na roof rack. So, sa ngayon, meron lang about 5 pieces na gawa para sa amin. Siyempre, ito na yung number 1. Pero yung 4 na roof rack namin, nabenta na rin namin, mas mahal lang ng konti yung mga naunang batch. Kasi talagang sinukat siya, tsaka kinostom fit para sa tama raw. Yung mga lalabas sa susunod, end of March na, marami na, mas mura na ng couple of thousand. Pero sa mga gusto lang mauna, I don't know kung may malalabas pa, siguro tawagan niya. Tawagan natin si Ton. Ton, ano pa bang gusto mong idagdag ko, nakulang ko na sabi dito? Ano pa ba mga accessories niyan? Dito, parang pwede siyang lagyan ng parang railing. Para kung kunyari gusto niyo maging basket type, pero malalagay dito. All around, kasi may mga slots to. Para kunyari, lalagay kayo ng O-ring, pang tie down nyo. Tapos dito yung mga slots, kunyari may box kayo, pwede nyo ilagay dito yung box kung punong-puno na yung bed nyo at kung mapuno, di ba? Yun yung dito. Tapos ito pinakita mo yung footing mo na custom na Atay. Guys, pinasadya natin. Atay Customs na logo. Yan. Di ba? Tapos ganda ng ganda ng gawa, yung cover niya, maayos yung supplier ito, ang galing eh. Talaga puro kathang isip niya rin ang pinag-iisip niya para magawa niya rin to. Even itong cornering niya, ginaya niya yung mga, kasi ang pag mo tama raw, octagon agad may isip mo, yung octagon shape. So pati mga cover niya, ginawa niya parang octagon shape. So fit na fit siya para sa, ito ay tatama raw. Nagbagay siya, no? Diba? So to, yung gagawin, nakalimutan yung ko gagawin sabihin. mo yung yung flarings. Oh, okay. Flarings nga pala, sige. So yung gagawin ni Kuya, magre-retrofit siya. Kung ano yung korte nito, ilalagay niya dun sa likod. So imagine niyo yung dito. So, syempre, may design na sa harap. May nakita na tayo, di ba? Oo. Yung sa Thailand. Kaso lang, meron parang marker sa taas na parang orange. Oo. So, parang medyo halatang halata. So, gusto lang natin gawin, Kuya, is slim lang, makuha para lang yung design para nito. lang merong harap and likod. Nothing against other product, pero yung mas naisip lang namin ito, mas maganda sa mata, yung swabe lang, same yung makikita mo, harap and likod. Ngayon, yung height pala nitong, height pala nito is 35 inches yung pinaka top of the bed. Sa Matic, sinate ko lang, nakalimutan ko kayo na eh. Sa manual, is only 33. Hindi kasi parang... Less than 33 pala. Ang pinagkaiba niyan kasi yung 195R14 tsaka yung 215-65-16, dyan lang nagkatalo. Pero parehas lang well yan. Overall diameter. Kaya parang mas mataas to. Dahil mas mataas yung goma. Evident naman nakita naman Okay, tapos guys, ito si Tonton. Nakikita niyo siguro yung background sa likod. Mas mataas. Hindi naka-lift hindi siya naka-jack Yung itim na Hilux na yan, si Tonton na mag-explain bakit. Hindi pa tapos yung black na yan. So, at least na-showcase natin. Ito yung mga stock ng mga height ng mga Tamaraw. Itong black naman na to, kita nyo, from here, tumaas siya ng total of 4.5 inch. So, this is pangalawa nating ginawang Tamaraw Hilux na naka 3-inch body lift and naka 1.5 suspension. Nilagay natin dito. Tara, punta na tayo doon. Tara. So, So, measure lang ako from bottom of the rim to fender. Tignan natin. So mga nag-4x4, yung mga nagpapalift before and after, kung paano nyo accurately makuha yung height before and after. So, before jackan yung kotse mo, bottom of the rim hanggang dito sa dulo ng fender. So, that's 25.6. Okay, ito. Na-lift ko ng
4.5 inch. Yan natin kung maging ano to, 25.6, 25 29. maging 30. Yan natin kung maging 30 to. Sakto. So tama nga, 3 inch ang body lift ko, ang suspension is 1.5 lang. Para okay ang angle ng mga upper na ball joints, hindi stretch yung suspension, ayun o. Pilat na ba suspension nito, Ton? Ha? Pilat na ba suspension? TJM nilagay natin dito. Kasi mag-ano to eh. May gagawin dito, ang gagawin dito Dia, is paglalagyan niya ng jet ski, Okay. tatanggalin tong drop side na to, drop side, yung sinabi mo nga roll bar, papalitan nga rin yan ng ganyan. Bilog. Mas maganda yung bilog eh. Tapos Sa Thailand, bilog eh. Sa atin, hindi ko na bad square. Dito naman, sukatin mo nga rin dito. Okay. Dito, 25.5. 25.5. Almost 20, no, almost 26. Hindi 26. Nasa ano na eh. Ito yung 26 eh, almost. Yan o. 25 point... Round off natin 25.5, dyan sa linya na yan. Hindi, ito yung 0.5 eh. Ayun ano. 26. 25.75. 25.75. Sa mata niya, sa mata ko parang 26 eh. 25.75 Ito, 31. 30.75. Ilan yun? 30.75. Ilan kanina ito? 25.75. So, naka 5 inch lift ako. Ayun. So, Halos pareho. Kasi ginawa ko din yan, di ba sabi ko, di ba mukhang nakatingala, mas mataas yung harap. Harapan. So, pagkatapos ko lagyan ng TJM, tapos yung ada lift niya, yung muelya niya, may sikreto pa tayong ginawa dito. Papalit ba ng mugs to? Nagpapa-custom na tayo ng mugs nito. Gagawin dito di staggered. Alam mo bakit? Okay. Pansin mo mas pasok yung likod na mugs ng tama raw kaysa sa harap. So, magpapagawa tayo ngayon ng Mas pasok ang... likod kaysa sa harap. Okay. Kaya ito, gagawin dito, isa staggered to. Okay. Magpapa-custom forge na staggered na rims. Tapos, Falcon tires, of course. Pang araw-araw. Tapos, ang gagawin dito, sasabihin ko na ba? Lalagyan na ba natin to? Sige na, sabihin na natin. Iba naman market ng YouTube eh. Alam mo yung, di ba, lagayan ng jet ski. Tapos yung may self-loading, alam mo yung gaganon. Okay. Yung betes gaganon. Yung para parang dump truck. Niya. Okay, parang dump truck. Okay. Pero, so, kaya dapat yan ng katang-isip na kaibigan natin, Dia. Okay. Siya raw gagawa. Tapos yun, after ng roll bar dito, roll baran din dito, papalitan ng taillight, yung harap. So, gustong maiba ni kliyente. Okay. May gagawin din tayo along with your grill. Wag mo na natin sabihin para baka mauna na yung ibang tao eh. Ito kay Tonton, sa client ni Tonton to. Itong 3 unit na to, pag natapos ito at ito for sale, ito naman yung lalaruin natin for Mias. Pero pagkatapos ko gawin yung prototype, hindi ko rin alam kung ibebenta. Pero as of now, lahat to gagawa natin ng iba-ibang project. Gusto mo magkaano to? Parang LS dito? Paano? Lalagyan ng pang off-road na ARB lockers. Oo. Di ba naka 1.5 na to? Ay, hindi ko alam. 1.5 na ba to? Sabi nila naka 1.5 Subukan mo nga. Okay. Meron pa ba gusto sabihin, Ton? Baka masyado mahaba na yung video natin. So yung may mga itsy-bitsy na mga specs sa mga mugs and tires na mga nililift natin, just PM us. You can see it here, yung Atoy Customs 4x4 and body kits. Pero para sa mga ganito guys, yung mga kaibigan ko, yung mga sinabi ng kuya ko na bedliner, di ko alam yan. Pillar, di ko alam yan. Kuya ko, kontakin nyo muna. Alam mo, kanya-kanyang project na ginagawa namin. So, kanya-kanyang habulan kami ngayon. Kasi lalabas, I think magpo-full blast ang Toyota Tamaraw this March eh. So, itong January and February, pukpukan kami ng gawa ng produkto. Para may ano na. Hindi ko kasi masabi pa lahat. Basta ang alam nyo lang, ito, food truck. Ito, camper van, food truck, and ito, medyo street look. So, ito naman yung off-road mo. Itong kay Tonton off-road. Tapos, lahat ng gagawin namin, lalagyan namin ng fog lamps. So, bago namin ibebenta, after namin magsukat-sukat tong kung ano-ano man, kung sakaling naghahanap ka ng Tamaraw, gusto mo agad bilhin to. Kailangan lang namin 1 week lang para sukatan namin to. After 1 week, kung gusto nyo bilhin tong unit namin, same SRP price, pero maglalagay na kami ng mga add-on products namin para naman masulit naman na bakit nyo binili yung hindi kayo sa dealer bumili, ba't kayo sa akin bumili? Well, ang mileage pa rin ito, 5 kilometers. So from
from TMP to dealer, tow truck papunta dito sa atin. So, ano pa gusto sabihin mo, Ton? Para sa mga Tamaraw para sa mga Tamaraw Hilux na gusto ng stock height lang, ayun yung pangkargahan nyo talaga to, na gusto nyo maganda ride. Parang ito. Meron tayong Teen Enduro Pro Plus para dito, para mas maganda ride nyo. Yun. So, available yan at 37.5 lang po. Yun so far. Guys, sa mga vloggers din ng mga Toyota Tamaraw at medyo naghahanap kayo ng mas magandang piyesa ng Tamaraw, I think palipasin nyo lang na 1-2 buwan pa kasi too early right now para maglabas ng mga product for Tamaraw. Imagine nyo December lang lumabas tong Tamaraw sa atin. Officially, January nga lang eh. So naghahabulan pa. So yung iba ang binibili na lang from Thailand. Pero yung gusto natin gawin, gusto rin natin mapakita sa abroad na pag-usapan rin ang Pilipinas sa mga build na gagawin natin. So tayong mga Filipino customizer, igihan natin paggawa, kanya-kanyang diskarte tayo para mai-share natin sa ibang bansa na may pag-uusapan rin sila na gawang Pinoy. So guys, I hope na gusto nyo itong mahabang video namin about Toyota Tamaraw at sana naiintindihan nyo at nakita nyo na ano ang difference ng manual and matic na yung Toyota Tamaraw. 970 plus. 937 and then 1,075,000. Lahat na pinag-uusapan natin, walang registration ng LTO pa at saka walang insurance sa SRP price lang. So guys, pwede na kayo mag-CR tapos yung video na to. Okay, teka. Bago lahat, everyday is a blessing. Siyempre, everyday talagang sabi ko, blessing. Lahat ng talent namin magkapatid ay talagang ino-honor namin at gino-glorify namin si Christ. Without Christ, lahat ng talent namin wala. Nabubuhay kami sa mundo na to, hindi lang para magtrabaho. Talagang gusto lang namin ibigay lahat ng glory. At saka syempre, yung passion namin. Everything na ginagawa namin, it's all about passion. Kaya guys, kung ikaw man ay nasa ibang field, as long as may passion ka sa ginagawa mo, hindi ka malulungkot. So guys, thank you for watching and always remember, Jesus loves you and God bless. Di nga paano na pag yung passion niya, tambay. Hindi maging successful siya sa tambay. Okay guys, ano ang conclusion ko? Kung ako ba ay bibili ng isang Hilux, bibilhin ko ba ay yung manual or yung matic? Value for money, doon ako sa matic. Kasi yung price difference niya is 136,000. 136,000, meron kang airbag, naka-alloy wheels ka, may center console ka, may LED headlight ka, tapos naka-body color pa yung portion na to. Tapos, meron ka pang stepboard sa likod. Kung i-add mo lahat yun, kung bibilhin mo, lalagpas ka pa doon sa 136 eh. So pati yung ano niya, yung interior niya may pinagkaiba. So yung orange na very minimal, pero I go for matic. So kung sabihin mo namang for business, even for my business sa 136,000 I'll go for the matic. Pero syempre, choice naman ninyo yan. May mga taong gusto ng manual. Ako personally, gusto ko manual because meron akong gustong gawin. Meron akong gustong gawin dito na iba. Pero may mga taong very particular doon sa price range niya. I think wala mang masama kung mas gusto mo yung manual na diesel, maybe affordable. The 136,000, baka hindi mo kailangan lahat ng ibang gamit na doon. For me lang, mas sulit yung sa matic. Pero ang manual, I would say siguro baka may ibang specific things na or akyatan or whatever, baka kailangan mo yung manual. Ngayon, meron pang variants na lalabas ang Toyota, I think by March. Maglalabas sila ng gas variants nila na ang engine nun ay Fortuner at saka Innova na gas. So yun ang lalabas nila, short wheelbase. That one is 750,000 pero short wheelbase. Kung gagamitin mo sa mga kargada, feeling ko mas lamang pa rin itong long wheelbase. So, guys, yun lang. Nakalimutan ko lang sabihin kayo yung conclusion ko. And then, thank you for watching. And sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa channel namin, please subscribe and like our channel
para marami pa kaming videos na ma-share at mapanood ninyo para maengganyo kayo or meron kayong mapulot sa mga video namin. So guys, again, thank you for watching and always remember, Jesus loves you. God bless. Guys, riding comfort. Ato headrest, 100% Pinoy.